Yan. So, siguro, may share ko lang about sa youth group ay yun nga, na maayos naman na rin, nagawa na rin. Siguro mga nasa around 80% na yung ano naman, kahit 2 weeks na lang. Pero yun, malapit na rin naman na matapos. Yan. Nakikipag-cooperate naman lahat. Yan. Para sa anniversary na gagawin natin is, yun nga, nakikipag-tagumpay din naman to dahil kasama naman natin yung Panginoon. Yan. Guys, ako lang pala. No? Ayun. So, tanong naman natin sa side ng mga nanay. Si Ate Maricel na hinga natin ng idea. Ayan, sa mga nanay naman, is, paano na rin naman kami, nagpa-practice na kami na para sa aming presentation. Kaya lang, ang nakakalungkot is, yung iba, hindi siya ganun umaate ng practice, pero willing daw sumali. So, nabanggit namin kay Paz, sabi ni Paz, kung sino na lang talaga yung as in umaaten, siya na lang yung kasama sa, sa presentation ng mga nanay. Kasi, syempre, pangat naman yung kunwari, sa beses ka parang umatin or 2 beses, tapos sasali kayo, baka mga paso. Yun. Ang nabanggit ni Paz is kung sino na lang talaga yung umaaten ng practice, siya na lang yung kasama sa presentation ng mga nanay. And then, medyo pagdating sa third, third distansya ng saya, medyo nahihirapan pa kami, pero naniniwala kami kakayanin naman. Amen. So, trials to trial. So, ayun. Sige, another part naman siguro sa part ni Joey. What can you share? Siguro, kung may one share. Ayan, sa youth, siguro sa personal, ayun, may sa pinag-gagamitin guitarist sa anniversary. Ayan, yung mga type na, ayan, naaral ko na yung pinakabisado yung yung dapat kabisaduhin para, ayan, para mawala na yung ibang sagabal sa harapan. I mean, yung mga, ayan, yung cellphone, kasi yung naging, ayan, parang, para mawala yung mga hindrance na, yan yung ayan, yan yung mga trials dapat maging trial. Yung mga cellphone na, ayan, yun lang. Yan, sige, salamat Joey. Sige, isa lang siya. Papasok ko yung mic sa kanya. Ayun, okay naman. Kaso nga lang, di ba kasi 5 kami. Yun, may nag-quit na isa, bali 2 weeks na lang siya bago ma-present yun. Parang rush kami sumayaw kasi yung position ko, iba sa sayaw nila. Kaya ako, yung sa nag-quit na isa, ayun, ako na lang sasalo. Kaya di ko masyadong alam yung yung sayaw niya. Kaya ngayon, ayun, kailangan ka pang kabisaduhin yung part niya. Pero goods naman na kasi hindi na lang yung Yun, salamat. So, gusto niyo pa ba? Last 2 siguro. Ito na rin yung katabi ko. Wala siya. Naka-camera ka. Naka-video ka. Sige, wait. May meeting lang muna sila. Uunan daw muna ni EJ. Ayun, sa akin naman, sa part was keyboard. Ayun nga, yung preparation ko as gagamitin worship team. Ayun nga, sa songs, sa team din, ayun, nagawa na rin naman namin yung mga namin, yung mga part namin, yung mga plans namin, yung plans ng song leader. And siguro, ayun nga, sa 2 weeks na yun, yung kailangan na lang namin trabahuin is, ayun, syempre, yung pinakamahalaga yung sa spiritual life natin, ng mga gagamitin. Tayo lahat, tayong lahat na nandito. Kasi, yung mga last week practices natin, ay yung para sa
sa talents natin, gano'n. And itong week na to, 2 weeks na to, ayun, sana ibigay natin siya din sa sa preparation natin, sa spiritual natin, para mas maging ready tayo sa kung ano yung paglalabanan natin dun sa araw na yun. So, yun. Ayun sa'yo, si Alvin. Ayun. Sa ano naman, sa mga dances, parang minsan na lang kayo makapag-practice kasi busy. So, sa ano naman, sa sayaw, may mga kabisado naman kami, pero hindi lahat. Pero ayun, try namin ng best namin para makasado namin. Ano naman? Yeah, parang alatang nasa podcast yung mga sagot. Anyways, no? So nakakatuwa na may kanya-kanya tayong preparation. And ayun nga, yung idea ng trials na-experience natin. So finally, may paraan para umabot tayo sa trial, no? And siguro next thing na gusto natin pag-usapan, siguro i-lighten muna natin kasi parang kanina napaisip tayo, ano yung mga preparation, ano ba ginawa ko? Yung iba ata dyan napaisip, ano bang ginagawa ko? So, evaluate pa sa sarili. This time naman, dahil tayo ay part ng CBPC, Pechayan. So, ang tatanong ko naman ngayon, ano ba yung ma-share mong first memory mo? The moment na una kang pumunta dito sa lugar na to, sa Pechayan. So, as in yung first time na pumunta ka dito, ano yung nangyayari nun? Anong happenings nun ng moment na yun? Ano yung nangyayari? So, si Kate yung unahin natin dyan. Siguro nung first time ko kasi pumunta dito is, grade 5 siguro ako na. Bata pa ako. So, una kong nakita dito or na ko talaga is Sunday school. So, nung bata ako, Sunday schooler ako. So, ang nakikita ko lang dito is, pumupunta ako dito dati dahil lang may pagkain. Tapos, dahil nga, ayun, may mga close ako dito. Kaya dati, ganun ako ka-active talaga. As in. Then, yung first time ko din pumunta dito is super natutuwa ako kasi, ayun, more on social kasi yung mga tao dito. So, madaming tao dito. So, nagkakaroon ako ng maraming friends. And also, nag-enjoy din ako kasi nga, yung sa mga song kasi and dance, nagkakaroon ako ng vibes doon. Ayun lang. Thank you. Next time. Ano ba? Sige, yung sa akin yung first time ko dito, nagulat ako, inaya ako ng ni Ryan. Shout out. Inaya niya ako, sabi niya, magturo daw kami ng mga bata. Ayun, so, pinaka-first ko talagang naging mainstream dito is, yung pagturo ng mga bata. And yung experience ko, grabe. The way na parang, iba yung katuroan dito compare sa nakagis na namin na yun. Ibang-iba siya, the way na nagdi-deep dive. Then, yung experience ko dito, as in talagang mas mamumulat ka. Like, sobrang enlightened ng katuroan dito. And, ayun, kagaya nga ng sinabi din na parang sobrang sociable na mga tao dito, like, may kamustahan, gano'n, na yung kausap mo, yung mga katabi mo is kilala mo and by heart na nagiging kasama mo simula pa nung pagkabata. Then, ayun, magugulat ka na lang na nag-evolve sila, nag-transport sila. For the better naman. So, yun lang, thank you. Yan, susundan siya ni Ate Lia. Yay! Shoutout sa lipstick. Siguro sa akin, hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero ayun, siguro sabihin ko na lang din na, ayun,
Ano ba? Yung unang experience ko ba or yung ngayon? Ano ba? Una. Kasi galing ako dito. Tapos, Yeah, yung bumalik. first time mo. First time mong pumunta dito. Ano yung nangyayari? Ano yung ganap nun? Ano yun sa'yo? Anong feeling mo? ayun, siguro nung unang experience ko dito, siguro ayun yung part na, ayun, kung ano yung mga, kung ano yung ngayon na puro nasa, puro may edad na yung mga kasama ko. Parang ganun ka din yung naabutan ko dito na, pero siguro ang pinagkaiba sa noon sa ngayon, mas approachable na yung mga tao ngayon compared dati. Ayun. Nahirapan ako si Ate Lian dun. Si Ate Joy naman. Sa memories. Ako masaya nung una. Namuli po, namuli. Nung unang punta ko rito, ang daming mga kananayan. Sasaya nila, kaya naikayat nila ako dito pumunta. Si Jessie Lynn nagdala sa akin dito yung anak ko, pero siya yung nang-iwan sa akin. Jessie Lynn, bumalik ka. Pero si Lord, di ko iiwan. Di ko pagpapalit kahit kanino. Nandito na ako Umpisa ako na, kailangan ko nang tapusin. Hanggang sa hindi ko pwedeng iwan si Lord na dito. Nakakaya kasi yung mga nanay na mga kasama ko noon, wala na sila. Pero paminsan-minsan, pumupunta pa naman yung iba. Actually, si ate talaga bigla na nawala sa tiningin ng iwan na talaga siya. Pero naintindihan ko naman siya. Nung unang punta ko rito, napakasaya. Ang daming nanay. Parang wala ka talagang problema. Sasaya namin. Picture dito. Kahit away-bati kami, masaya pa rin kami. Kasama yun yung away-bati. Pero hindi namin masyadong dinidibdib yun. Pero para sa akin, ako iniwan nila dito. Pero okay lang, paminsan-minsan, pupunta naman sila. Pero pinag-pray ko pa rin sila kay Lord na huwag nila iwan ako dito. Sabi ko, ang dadayan nyo, hindi iwan nyo na ako. Pero okay lang, Jade. Ang dami punta-punta naman kami dyan. May mga trabaho na kasi sila. Pero yung iba, nakakalungkot. Nalulungkot pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga wala na sila, pero pupunta pa rin. Pero masaya na malungkot. Ayun nga, naiyak na ako. Pero masaya kasi nandito si Snally, katabi ko siya, hindi niya ako iniiwan. Ba't magkatabi yan? Kaya masaya. Pero para sa akin, masaya ako nandito ako. Napunta ko sa church na to. Kahit mahirap, masarap, masaya. Ayun, pero para sa akin, masaya. Kasi nandito si Lord. Yun, susundan naman tayo ni Haven. Yeah. Ito medyo fresh ang nito. Ang memories. Yung akin sa first time ko dito. Kasi in-invite lang ako ni Mama dito nila lola namin. Yung unang-una dito, sila pa lang yung nag-church. So parang dito, in-invite nila ako dito. Parang first time ko sabi ko, church ba to? Kasi di ako sanay na yung sabi ko may lights ano to, party? Galing Baptist. Tapos yung mga tugtugod parang ang saya-saya na parang ganun. May lights. So yun, parang dito ako dito ako na-feel yung parang unity. Kasi sa mga tao, parang di ka nila kilala. Parang, uy, tayo dito, parang tayo dito, parang gano'n. Tapos yun, siguro yung pinaka-memorable ko dito, yung parang dinisciple ako nila Kuya Arnel nila Kuya Mary. Tapos tutuwa kami ng na mag-drums kasi ayun yung pinaka-memorable ko kasi parang ini-wish ko lang yung dati, parang nini-dream ko na yung mag-drums ako para nga ako dito. Tapos yun
yun, dito na banda. Yun, parang yun yung pinaka-memorable ko kasi andun yung yung will ko na makapag-drums para sa Lord para magamit din sa church. Yun, next si Ate Rochelle. Hello. Kala tapos na. Nagbilang-bilang ka rin ba? Wala? Yung sa akin, nakapag-Sunday school na ako mga 2017, pero hindi ko na siya maalala. Kaya yung naalala ko na lang yung noong 2020, 2021, gano'n. Gano'n. Pero nung bumalik ako dito, ang tagal ko rin kasi na ito. 5 years? 4 years? Hindi siya, Benditas na ito ba yun? Pero nung bumalik ulit ako dito noong 15 years old yata ako. 14. Pero nung bumalik ako dito, hindi talaga ako umiimik. Lagi ako nasusunod. Gusto ko sa likod lang, sa tabi ng bintana na to. Nandun lang ako. Ayaw ko rin makipag-usap talaga kahit kanino. And then, dahil may mga tao pumausap sa akin, nagpadaldal sa akin. Kaya, feeling ko, medyo nagsisisi na sila ngayon. Pero masaya ako na, ganun yung nangyari sa akin. Naging ganda ako. Mas lumabas yung pagiging vocal ko, ganun, sa iba. Ayun lang po. Thank you. Last one siguro sa portion na, si Ate Jackson. Akala ko hindi ako matatawa. Sa akin nun, kasi yun nga, sa akin yung pinaka-naaalala ko lang is, di ba dahil hindi naman din ito yung pinaka-first na church ko. So may pinanggalingan ako na una. Tapos nung unang tapak ko dito, sa hagdanan, sa baba. Tawag dito, nung una talaga parang noong time kasi na yun, hindi pa talagang ganun kalalim din yung meron ako na faith or napagkakakilala or relationship sa Lord. So noong time na yun, parang nandun ako sa point na parang ayoko pa magpagamit, ganyan, na ayoko na muna ma-engage sa mga church activities, ganyan. Kasi yung time din na yun, aral din ako, ganyan, tapos busy sa school. Tapos, ayun. So, nung ko dito, basta yung pinaka-naaalala ko lang, tinanong ako nun kung ano daw yung, kasi alam nila alam nung mga ang introduce sa akin, song leader yan dun sa dating church, yan. So, nung pinag-a-apply na ako para sa ministry dito sa Petchayan, pinasulat pa ako sa papel. Tapos, siyempre sinulat ko doon, yung gusto ko talagang matutunan. Gusto niya ba malaman? Sinulat ko doon is, pianist. Yan. Keyboardist. Parang binigyan. Hindi, yun talaga yung sinulat ko doon. Nasaan na yung papel na yun? Yun yung sinulat ko. Tapos nagulat ako nung pag sinabi sa akin, magsang leader ka dito sa Ringo. So ngayon, wala siyang as in parang process na nakitaan mo na i-disciple, kilalanin pa ng lubos, mga ganun, reta-reta na dahil ginamit to, parang yung expectation ba na dahil nagamit naman na to doon, parang kaya rin niya dito, parang gano'n, kahit saan niya. So, ayun. Pero ayun, so far, siguro yun nga, yun din yung way ng Lord na baka sinabi niya na hindi, wala ka pa doon sa time, para sa part na yun, dito ka muna. Gamitin mo muna yung kung ano yung itinuro ko sa'yo, ganyan. So, ayun, nagamit na maging song leader, may ups and downs, ang dami. Ayan, may mga times na yun, hindi talaga natin maiwasan na may mga trials tayo na gusto natin mag-quit, ganyan. Kasi nga, baka nahihirapan na tayo, napapressure tayo, hindi natin alam yung gagawin. Pero ayun, thank God, kasi nga, nung time na yun is, meron mga people, na nakasama pa rin na kahit na nahihirapan ka na kaya mo pa yan, kaya yan, gano'n. Tapos, thank you for those people. Ayan. Tapos,
ayun, sa ngayon, masasabi ko lang na sobrang laki ng naging growth sa akin simula noon. Kasi kung talagang i-compare ko nun, talagang walang-wala pa talaga yung deepness ng relationship ko sa Lord. Pero yun, nung simula nga nung napunta ako dito at ayun, nagtagal nga sa pagsiserve sa Lord, ayun, mas yun, dito na talaga ako nag-grow. Kung pwede nga lang umulit papabaptize ulit ako kasi yung unang baptize ko, parang hindi ko na-appreciate. Kasi ngayon, ayun, parang mas, yun, dito ako nahubog, dito ako na-enlighten. Ayun lang naman. Thank you. Yun, no? So, may pahabol to. Si Ate Rosette gusto daw. last na ba? Last. Sige. Lahat na pala tayo nakapag sige. Yung sa akin naman, yung pinakauna kong apak dito, siguro 2 months pa lang I mean 2 months pa lang tong church. Then 2 months pa lang tong church, then December yun, exactly. December or November, I was invited doon sa CPPC Main sa ano. In-invite na ako para sa anniversary. Then after that, ayun nga, kinausap ako ni Pastora to handle yung Sunday School Ministry. Sabi ko, ano yun? Talaga ba yan? Parang binombard siya ko. Ganon, pero, ayun. Talagang naging challenging siya kasi nga, hindi ako sa discipleship. As in, bago ako noon. And talagang naging challenge para sa akin yung bagay na yun na wala akong idea sa gagawin ko. But ayun, yung time na yun for 2 years, talagang naging ako na ganun-ganun talaga. Hindi, kung kailan ko gusto, doon ako paparamdam kung kahit may Sunday school, minsan hindi ako pumupunta. Ganun kalala yung kasi nga hindi ko naiintindihan yung ginagawa ko. But then, after nga after 2 years, ayun, exactly 6 years na talaga yung commitment ko sa Panginoon. So, hindi ko masasabi kung 8 years na ako talagang, 8 years akong buo dito. 6 years. Yun yung masasabi kong 6 years akong buo dito sa church na 6 years ago, nag-decide ako magpabaptize. 6 years ago, nag-decide ako na pumayag mag-song leader. Ayun, 6 years ago, nagsimula yung yung talagang commitment ko sa Panginoon. So, ayun. Yun na. Ayan na. So, for this time, papasok na tayo sa pinaka-important part ng team talks natin. Magda-direct na tayo dun sa mismong tema natin. No, so, as you all know, ang tema natin nga, yung sinabi ko kanina, is trials to triumph. And alam ko naman yung triumph, medyo alam na natin yung idea. Anything na trials and then any paghihirap sa simula, papunta sa triumph. Alam na natin yung logic nung triumph o yung tagumpay na sinasabi. So, kasi parang sa madaling salita na yan pagsubok, papunta sa tagumpay. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mostly, magpo-focus siya dun sa trials. So, kung magkakaroon ako ng question, ang itatanong ko, what is trials para sa'yo? And sasagutin natin siya ng parang ganito. Parang, it is something na ganito. So, kunyari, ang tanong ko, ano ba yung tumbler? Isa tong lagayan ng inumin. Parang ganun nyo siya sasagutin. Hindi yung trials, pagsubok yan. Hindi ganun. Parang ganun siya. So, ayun, kung tatanungin kayo ng what is trials, ano ang isasagot mo? It is something na ganito, ganyan. So, syempre, uunahan tayo. Gusto ko yung, pag ganito, parang nakatingin lahat, no? Pag mga question na iba, ganun, no? Unahan tayo ni Ate Kate. Unahan tayo ni Kate. What is trials? It is something na... It's something na siguro mayroon tulad ko yung trial sa ba? Sa mahirap buksan na bagay. Yan. Na halimbawa ko na lang yung yung timba ng pintura.
Okay. Di ba pag bagong bili siya, mahirap siya buksan. So maraming process para mabuksan mo siya. Need mo siyang gantuhin sa gilid para maangat mo yung takip. Or need mo pang anuhin ng kutsilyo para maangat siya. So, ayun, tulad ko yung trials doon. Kasi, doon kasi pumapasok yung trials natin na when we open the... Yeah. First time ko to! First time ko nag-English. Hindi, joke lang. Hindi. Pag kasi pinaano natin yung first step niya na sa gilid, isa na yun sa trials. Kasi mahirap na siyang ganunin eh. Kasi nakadikit siya talaga. So yung second trials naman doon sa pagbubukas ng pintura, which is maring tulad talaga natin siya sa trials, yung iaangat mo na yung takip niya. Minsan kasi super hirap niyong buksan. So hindi kaya ng kamay lang. So need pa natin ng ibang bagay para mabuksan natin siya. Ayun, pagkatapos natin gawin yun, may times na hindi pa rin siya bumubukas. So may something tayo na need natin gawin or need natin ng help sa other people. Katulad ng mapapasok dito si Lord. Pag nasa trials kasi tayo, pag hindi na natin kaya yung trials, kay Lord tayo lumalapit. Doon tayo nangihingi ng kalakasan. Then katulad dun sa pintura na sinasabi ko, parang pag nagbubukas ka kasi nun, di ba sabi ko, need mo nga ng other people na parang kaya niya itong buksan. So, naano ko yung ibang tao na kaya niyang buksan yung pintura na yon. Which is, para sa akin, pag ako yung nasa trials ko, si Lord yung kayang tumulong sa akin. Ayun lang. Si Kuya Arnalata, may idalagdag. Okay. Design siguro sa'yo, pintura. Ano yan, voices? Design siguro yung trials para sa akin, para siyang bagyo. Di mo siya ina-expect. Which is, maraming mga tawag dito? Yung mga caster na nagsasabi kung kailan darating yung bagyo o kailan darating yung pagsubok. Para sa akin, kapag pumasok tayo sa buhay Kristiyano, may pagsubok, may bagyong darating. So, doon ko inahalin tulad yung trials. At yung salita ng ating Panginoon, yun naman yung preparation. Diba? So, tayo, kapag may sinasabi ng bagyo sa atin, diba? Lagi naman sinasabi ng Bible na tayo na makasumpong tayo ng pagsubok. Hindi porket tinanggap natin si Jesus, hindi na tayo susubukin. Diba? May pagsubok pa rin. So, ano ba yung preparation natin? So, yun, doon na papasok yung salita ng ating Panginoon. So, tayo, kahit sinusubok tayo, alam natin na nandiyan yung Panginoon sa atin. Nandiyan sa tabi natin, hindi tayo iniiwan. So, kaya tayo nagiging matibay. Hindi dahil matatag tayong tao. Diba? Kundi alam natin na may kasama tayo. Na nilalabanan yung pagsubok na yun. So, para siyang bagyo para sa amin na hindi mo ini-expect na meron, parang sakuna na hindi mo inaasahan, pero kailangan mong paghandaan sa buhay natin. Yun lang siguro sa akin. Ayan. So, dahil ako naman susunod. Ayan. So, sa akin naman, ang trials, it is inevitable. Alam niyo Tagalog nun? Tanas. Ayan. So, inevitable means hindi natin may iwasan. Always at constant talagang encounter tayo ng mga trials sa buhay natin. Ayan. And dahil nga hindi natin siya may iwasan, ibig sabihin, yung trials na yun, meron kang, ayun, gaya sinasabi ni Kit, meron kang kailangan gawin sa trials na yun. Kasi naniniwala ako na, I believe, ayan, na kapag naibinigay sa'yo ng Lord yung trials na yun, kasi may gusto siyang ituro sa'yo. Meron siyang gustong i-input sa'yo na something na kung eto man ay makakapagpa-grow sa'yo, ayan, kapag napagtagumpayan mo,
Ayan. So, ayun, every trials has a reason. Ayan. Meron at meron talagang lesson sa bawat trials. So, yun yung lagi nating i-look forward. Huwag tayong tumingin sa trials na ang hirap buksan nitong takip na to. Ganyan, di ba? Huwag tayong tumingin dun sa hirap. Ang isipin natin, uy, parang something na naman to na meron na namang i-reveal sa akin si Lord na lesson sa akin. So, parang dun papasok yung gratefulness natin na, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin yung ganitong trials. Kasi kung hindi ko ito mararanasan, hindi ako matututo, hindi ako mas lalalim, hindi ako mas tatawag sa pangalan mo. Yun din yung pinaka-importante, yun nga, sa pagtawag sa Panginoon yun, may mga times na kailangan natin ng tulong. And, ayun, the best helper talaga ay si Lord. Yun lang. Next daw si Kuya Carl. Ayun. Sa akin kung gusto niyo may Sige. It is something, para sa akin yung trials, it is something na essential. Kasi, sabi nga sa famous quote na, don't expect not to rain when you want to bloom a flower. Parang doon sa flower, tayo yun eh. Tapos yung rain, yun yung mga trials na nararanasan natin. Trust me, dun sa mga trials na na-experience natin, dun sa mga failures, sa mga kung ano mang kabiguan na atin na rin nararanasan, di ba? Parang, binubuo tayo ng kung sino tayo ngayon. Diba? Parang siyang puzzle pieces ng kung sino tayo. Then, yun nga, dun nga sa sinabi na don't expect not to rain, parang sa buhay natin, expect talaga natin. And parang essential siya, parang hindi tayo matututo di ba? Kung hindi tayo makaka-experience ng mga struggles, kung hindi tayo ma-experience ng talo. Sabi rin sa The Bar Boys, kung kilala niyo yung teacher doon, na kung hindi ka na natatalo, hindi ka na umuusad o hindi ka na nag-grow. Parang doon pa lang na, kailangan pala sa buhay natin na mag-struggle talaga tayo. No? Para at the end of the day, titingnan na lang natin yung mga struggle natin. Napagtagumpayan ko pa. Parang doon pa lang is, tagumpay ka na talaga. So, ayun. Thank you. Sundan tayo niya. Ayun, sige nag-ano ako ng thoughts ko about that. Medyo siya. Pero siguro in terms sa trials, medyo maraming sumasagi sa utak ko, pero siguro yung pinaka na lang dito, yung trials na, yung pagsubok na parang me as a person, parang nakikita ko yung trials as may part na ko doon na matututo ko na maging responsible about sa ginagawa ko. Ganun. Minsan kasi natin sinusubok tayo, pero yung pala, minsan, sa sarili ko rin, parang, hindi ako naging responsible sa bagay na to, kaya naman pala ganito yung nangyayari sa buhay ko. So, ganun ko siya consider yung trials, possible na, way din ng Lord na turuan tayo na sa mga bagay na kailangan nating matutunan. Pero, nakikita ko talaga siya as ako meron akong malaking bahagi din sa magiging response ko doon sa trials, which is, ano ba yung gagawin ko? Hayaan ko na lang ba na maging ganito na lang ako? Or, talagang kailangan ko makita yung positive yung positive side ng trials natin. So, ayun, no? So, siguro napapansin nyo, ako lang palagi nagtatanong. So, siguro, this time din, try ko rin sumagot. So, siguro, for me, trials, ito yung something na, actually nasabi na rin kanina, essential, ano yung sinabi ni Jackson? Ang hirap naman kasi taglagan po. Sa akin, sa simpleng salita lang, requirement siya ng victory. Parang kung magkakaroon ng requirement yung victory, ilalagay yun. Isa sa lista yun. Kasi parang for me, actually sa lahat kunyari sa pag-aaral, bago ka gumraduate, ano ba nangyayari? Maghihirap ka muna, sleepless nights, thesis, ganyan. Magsusulat ka ng sobrang haba. Kung titingin din tayo sa Bible,
kahit si Jesus mismo, bago niya natubos, bago niya nagawa yung pinaka main mission niya dito, ano ba yung naranasan niya sa loob ng 3 years na yun? Actually, 33 years siyang nabuhay dito, pero ano ba yung nangyari ng 3 years na yun? Di ba? Habang nasa ministry siya. So, more on trials din. Pinukso pa nga siya eh. Ang dami pang ang daming binato sa kanya ng kaaway na pwedeng mag-fail siya. Pero, ayun, nag-succeed siya. And, another reference din. Kasi halos lahat naman ng character sa Bible eh, parang laging may problem sa simula. May pagsubok. Ito na, naalala ko na. Pangano lang yun. Si Noah din, di ba? Bago niya nagawa yung arko, ilang taon ba yung lumipas? More than 50 years ba? Hindi ko alam yung exact na years. Pero, tignan nyo lang yung moment na yung pang-limang year niya, ginagawa niya yung arko. Okay. Naka 8 years siya. Kanyari, ito yung church. Naka 8 years na siya. Okay. Parang hindi pa buo yung ark. Naka 10 years, naka 20 years, parang wala pa din Pero, dumating yung point 8. Hindi ko kasi alam eh. Sorry, may nakakaalam ba? I think, basta more than 50 years. And then, pagdating nung last year na yun, nabuo. Ang laki. Kayang ma-withstand yung baha. So, it is victory. Sa madaling salita, ayun ang point. Tayo, bilang mga Kristiyano or bilang part ng church na to, natural yung trials, yung mga na-experience natin na yan. Normal yan. Kasi nga kung wala yan, yung sinasabi kanina ni Kuya Clark, walang victory. Kapag wala ka ng kalaban, wala nang nagtatangka sa'yo. Kumbaga, walang nag-aano sa'yo. Walang gustong tumumba sa'yo. So, ibig sabihin, wala ka ng use. So, ayun, for me, it is something na requirement para sa victory. So, yun. So, salamat sa lahat. Almost, patapos na tayo. Siguro, dito na lang natin siya halos i-end. So, dahil alam na natin yung idea ng trials, kanina rin napag-usapan na natin yung history ng church. Ano ba yung mga first experience mo dito sa church? And kanina, most of the people ang kinuwento, maganda. Pero, ganito ba lang kami nun? Parang, di ba? Parang mostly, napansin niyo ba? Yung mga kwento natin kanina. Ito lang yun. Ito yung church dati. Tapos ngayon, ito na. Aircon. Yun. Di ba? So, how many mainit na Sunday? Tapos ngayon, kaya natin. Pero hindi naman yun yung trial na tinutukoy natin. Pero ang point, ang daming memories na yun. Umabot tayo sa point na to. And naaral na rin natin na ang trials pala parang pintura, para siyang requirement, essential, di ba? So yung mga sinabi na yun. So this time, manghihingi ako ng advice, word of advice, na pwede mong ma-share sa kapwa mo. Dahil this is it. Yung trials, nandyan yan. Hindi siya maganda, pero it is something na good para sa atin. Kasi dito tayo mag-grow. So, any advice lang na pwede mong masabi sa group na nandito ngayong gabi or sa mga manonood ng video na to. Kapag lumabas siya sa Netflix, hindi naman. So, sisimulan siguro yun ni Ate Marisol. Any advice sa aming mga kabataan? Sa akin, no? Actually, kanina nag-iisip ako, sabi ko kung matawag. Ayan. Trial sa akin, no? Para sa pagpapalaki ng isang anak, parang nakahintulad siya dun. Na minsan nararamdaman namin mga nanay. Minsan kami mga nanay na nararamdaman namin na pag yung parang sobrang stress na kami sa mga anak, sa inyong mga anak namin, no? Sa mga anak ko, yan. Parang gusto mo na sumuko, gano'n. Parang naikukumpara siya doon. Sa Tagalog, ba yung keyword? Ayan, parang nakukumpara siya doon. Parang sa paglilingkod kay Lord, no? Pagka sumuko tayo, no? Sa paglilingkod sa Panginoon,
talo tayo. Parang magtatagumpay yung kaaway kasi sumuko tayo sa paglilingkod. No? Sa pagpapalaki ng mga anak na minsan, pag sobrang hindi pagpiling ko, hirap na ako. No? Yung sabi ko minsan nga, parang nakakapagsalita na ako minsan na, pinanganak ba kayo para parusahan ako? Minsan nakakapagalit ako. Sobrang pero minsan, humihingi din ako ng tawad sa Diyos kasi dahil dun sa mga anak ko na yun, lagi ako nakakasama sa mga, abang sabihin nating ayuda, no? Dahil nga, apat sila, so nakakasama sila, like ko, no, 4 piece, ganun. So, bigla ko rin naiisip na, Lord, sorry, blessing pala yung mga anak ko. Doon, biglang pumapasok doon, ganun. Sa paglilingkod sa Panginoon kasi, ba't ko siya ikinumpara doon? Sa paglilingkod sa Panginoon, pag sumuko tayo, parang anak, pag sinukuha mo yung anak kasi, parang paano sila magagabayan kung susuko ka na bilang isang ina, no? Kung may mga magulang kasi ito napapansin ko na sa lugar namin. May mga magulang na parang pinabayaan ng anak. So, minsan hindi na nakatapos sa pag-aaral, minsan naligaw ng landas. So, pag ganun din sa paglilingkod, no? Pagka sumuko tayo sa paglilingkod sa Panginoon, talo tayo. Hindi lang tayo talo, no? Mas mawawala pa tayo sa Panginoon. And then, sino ang matutuwa? Yung kaaway kasi nawala tayo sa Panginoon. Ganon din sa mga anak, no? Pag pinabayaan natin sila, maliligaw sila ng landas. So, parang ganon din sa paglilingkod. Pagka huminto ka sa paglilingkod sa Panginoon, parang nawala kay Lord, pati yung kaaway natuwa kasi nawala ka sa Kanya. So, ganon din yung kaya kinukumpara ko sa anak, no? So, ganon din sa paglilingkod. Kaya ma-advise ko sa bawat, hindi actually ako, no? Nagsimula din ako sa bata, Sunday school, youth, nagamit din ako ni Lord, biglang nawala sa bulong, parang napagamit ulit, ayan. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, isa sa experience ko to, no? Dahil especially Christian talaga kami. Hanggang ngayon hindi ako tumigil, no? Isa sa share ko lang talaga. Dumating din sa point no, na naramdaman ko rin yung parang gusto mo nang tumigil sa paglilingkod, pero ang sumasariwa sa isip ko talaga, si Lord nga, hindi sumuko magmahal sa akin. Ba't ako susuko sa paglilingkod sa Kanya? Dumating sa point na parang nasasaktan din kasi ako, di ba? Siyempre dumating sa point na magkakaroon ka ng misunderstanding sa kapatiran mo. Pero ang ginawa ko kahit minsan naramdaman ko yun, hindi ako tumigil sa paglilingkod. Yung parang nag-church pa rin ako, kahit nararamdaman ko yun. Yes, dumating sa point na parang hindi ko nga pinigpo, pero ba't ako naglilingkod? Ba't ako tumutuloy sa pagsiservice? Ayaw ko kasi tuluyang mawala sa Panginoon. Hanggang unti-unti maramdaman ko, okay na ako. Hindi ako nawala sa Panginoon, tama? Kasi hindi ako huminto kahit naramdaman ko yun. So, masishare ko lang sa bawat isa. Yes, nararamdaman natin yun. Pero huwag tayo mawawala sa Panginoon. Magtuloy tayo. Kahit naramdaman natin yung mag-church pa rin tayo, mag-service. Hanggang unti-unti maramdaman mo okay ka na. Dahil doon, nandun ka pa rin. Hindi ka nawala sa Panginoon, tama? Kasi hindi mo hinayaan na mawala ka sa Panginoon. So, kaya umabot ako ng ganitong years. Actually, nagsimula ako 16 years old. 41 years old na ako ngayon. Tama? 24 years na ako. 2000, ako nag-commit ng buhay ko kay Lord. April ako nagpabautismo. April ko siya tinanggap sa Panginoon. So, April, ang birthday ko. Natatandaan ko noon, bago ako mag-birthday, nagpabautismo kay Lord. Pero bagamat hindi ko masyado na-perdin yun, kagaya ni Jackson, parang gusto kasi, yung talon eh. Parang batis siya. And gusto ko naman sa pool, pwede ko pabautismo na. And then, yun. Parang hindi mo masyado na pero ganun pa man, yun yung araw na nagkumita ako kay Lord. Pinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Doon din, sabi ko nga kay Paz, siya nagsimula doon sa bata. Sabi ko ako din, Paz, pero medyo nakalimutan ko na alam para magturo nung time na yun. Nung ngayon, parang nakalimutan ko na siya, pero doon din ako nagsimula. DBBS, 8 to 10 years old, isa sa mga nahawakan kong bata. So, tanda ko pa, natagal na nun. 16 years old lamang ako nun. Pero yun nga, ma-advise ko sa bawat isa, tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man yung maramdaman natin, tuloy lang. Huwag mo hayaan na mawala ka sa Panginoon. Kasi baka ikaw din yung magsisi kasi syempre, hinayaan mo mawala ka sa Panginoon. No? Kaya kahit kung yung naramdaman natin, maranasan, tuloy lang tayo sa paglilingkod. Isa yun sa lagi tayo titingin kay Lord. Ito lagi ko pinapasok sa isip ko.
palagi tayo nakatingin kay Lord. Yun ba sa English tawag mo? Looking up. Basta parang lagi si Lord ang titignan mo. Hindi ko mabigyan sa English. Kaya, basta na si Lord ka, lagi kayo nakatingin mo. Lagi mo alalahanin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Lagi mong tatandaan, ang Diyos nga hindi nagsawang mahalin kayo. Di ba? Ano mang paulit-ulit ka man nakakagawa ng kasalanan, nandiyan pa rin siya. So, ayan o. Kaya nandito ako, still matatag sa Panginoon. No? Lagi tayo tumingin sa Diyos. Huwag natin titignan yung tao. Kasi sa katuwiran ko, nung ako yung nakakilala sa Panginoon hanggang ngayon. Kasi ang tao, nagkakasala yan, hindi perfect. Huwag tayo titingin dyan. Yes, nararamdaman natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan eh. No, ako nga, nung sumamang anak ko sa kambaga, hindi ko na ina-expect na may mangyayaring gano'n. So, ayan nga, gano'n sa paglilipod. May mga bagay tayo, kala natin happy lang ang buhay. May mga nararanasan tayo, tama, hindi natin na-expect na nangyayari yun. So, kasama sa test ni Lord para maging matatag tayo sa paglilingkod. Ang gagawin lang natin, tuloy lang sa paglilingkod. Huwag mo hayaan mawala ka sa Panginoon. Kasi baka ikaw din yung magsisibanda mo. Na hinayaan mo na mawala ka kay Lord. And masarap naglilingkod sa Panginoon. Isa yun sa saksi ko. Isa yun sa patotoo ko, masarap maglingkod sa Diyos. Yes, may problema, minsan malungkot, pero kasama yun eh. Pero ang isa sa pinaka-tinitignan ko rin, naramdaman ko man yung problema. After ng problema, masaya maglingkod sa Panginoon, mga kabataan na narito ngayon. Magtuloy kayo sa paglilingkod, doon yung hayaang mawala kayo. Ano man yung maramdaman yung maranasan nyo. Lagi kayo tumingin kay Lord. Huwag sa tao. Matitisod kayo, promise. Isa yun sa naranasan ko, no? Pero ba't nandito ako, hindi ako tumingin sa tao. Anak ng pastor, ano pa, member, naranasan ko, pero hindi sila lahat lang para mawala ako sa Panginoon. Nagtuloy ako, ano man yung problema, inayos, tuloy lang sa paglilingkod. Yun ang dahilan ko bakit nandito pa rin ako hanggang ngayon. And isa yan sa gusto ko itanim sa mga anak ko. Yes, nararanasan din nila yung mga pinapayuhan ko rin sila. Kaya, ayun, kagaya sana makasama. Ganun din ang maranasan nyo. Hanggang magkapamilya kayo, magkaanak, tuloy lang sa paglilingkod. Isa yun sa magiging patotoo nyo sa mga anak nyo. Kung paano kayo maging matatag, paano kayo nagtuloy sa Panginoon, kung paano kayo naging malagong mananampalataya. Yun lamang, salamat. Susundan tayo ni Brother Joey. Ang foreman, si Pedro. Siguro, share ko yung paano ba? Any advice na pwede mong maibigay sa amin? Sa pagiging, para sa trials, okay. Ayan, siguro, share ko yung pinagdaanan ni Papa. Hindi yung yung time na nasa pingit na siya. Pero ayan, yung kung paano si Papa na parang nagtiyaga, parang paano siya, nagtiyaga sa pamilya namin. Ayan, si Papa, si Mama pala muna. Si Mama, nagkaroon ng, yung tatay niya, ay yung parang, ano ba? Yung parang, nag-adapt sa kanya, parang nag-ampon, parang kunyari, nakitira, parang nakitira, parang gano'n. And parang siya yung naging tatay ni Mama. And yung tatay na yun, na-dead. And si Mama, hindi nakakaalam sa inyo. Siya yung tao na super soft. Parang dumating sa point na sisisi niya sarili niya, umiiyak siya, tapos hanggang sa nasiraan siya. And parang, dumating sa point si Papa nga, si Papa na, buhay na kami lahat nun. And si Papa, sa point siya na pwede niyang iwanan si Mama kasi may part na, syempre, ganyan na yung estado ni Mama. And may part siya na pwede niyang parang ilaban niya. Parang si Papa, naging sa point namin nun, sobrang hirap namin, wala kaming mapagkuhaan. And si Mama, ganun pa yung naranasan. And nung time na yun, nagkaroon ng nagsiga si Papa, parang sideline. And
may mga pastor na pumupunta sa bahay and pinag-pray si mama. And ayun, na sabi ng mga kapatid ko, or di ko alam o yung lola ko, na kapag gumaling ko si Prisa kapag gumaling ko si mama, mas ilalapit ko tong pamilya ko sa Diyos. Ayan. And ayun, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, napalapit kami sa And ayun, And ayun na nga. And ayun, na dumating ako dito sa hindi nakasaang pagkakataon. And from Antipolo to Caloocan, medyo malayo. Pero walang layo-layo pag si Lord na yun. Ayan. Tapos ayun na nga. Sa sarili ko, sa mga point na di man matid lang bawat isa, na may mga part rin sa sarili ko na nagkakaroon ako ng part na tumigil, parang ganun. Dahil natitisod rin sa kasama, parang may point na ba't pa ako magtutuloy kung ganito yung kasama ko. And parang ang layo naman ng pinupuntahan ko, tapos ipupuntahan kong lugar, tapos yun na socialize ko, ganito ba. And na ganun yung naranasan ko nun. Pero na-realize ko na isa part of may point sa na hindi tayo palaging nasa okay na sitwasyon. Darating tayo sa point na susubukin talaga tayo na sige nga, kung ito yung paparanas ko sa'yo, mag-i-stay ka ba sa akin? Ayun, yun yung mga point na umaano sa utak ko nun na mag-i-stay ka ba sa akin? Ayun, parang ayun. And ayun nga na sa awa ng Diyos, yung mga bagay na yun, kahit pa paano, na-overcome, naging maayos na. And ayun, until now, ngayon, ano pang gusto yan? Sa ngayon, joke lang yun. Sa ngayon, nandito pa rin ako, and pinaparanas pa rin ni Lord yung kabutihan niya na hindi kayang daigin ng sinumang tao or gawa ng kaaway. Ayan, ayos ko lang rin sabihin sa bawat isa na kung may problema man tayo, kung nasa problema tayo ngayon, malalampasan natin yan. Kasi alam naman natin na yung Diyos, binibigyan tayo ng problema na hindi natin nalalagpasan. Lahat ng problema na yan, alam natin na malulusutan niya. Ayan, maging matatag lang tayo at lumapit sa Kanya. Susundan tayo ni Brother. Ayun, magandang gabi sa bawat isa. So siguro, nasabi naman na din nila kung saan ba tayo dapat nagtatagumpay. So i-add ko lang naman. Mostly kasi ang alam natin sa trial o yung katagumpayan, mostly kung tayo makamundo, kung financially stable na tayo, diba? Natagumpay ka na. Kung natapos yung pag-aaral mo, na nakuha mo yung course na meron ka, diba? Katagumpayan sa iyo. Pero ano nga ba yung tinutukoy ng tema natin? From trials to trial. So tayo, hindi tayo nananagumpay dahil marami tayo na kung ano yung meron yung mundo. Kundi nagtatagumpay tayo kasi kahit anong problema, kahit anong pagsubok ang binigay ng mundo sa atin, yung plano pa rin ng Panginoon,
yun ang susunod sa atin. Kung ano man yung nararanasan natin ngayon, gusto kong i-share yung naranasan ko pero masyadong siguro mahaba. Sure ko ba? Na siguro sa akin, yun, marami kang sakripisyo, yung mga kaibigan na mawawala sa'yo. Hindi dahil ayaw mo sa kanila, kundi may gusto mong mangyari ka sa buhay mo. May gusto yung Diyos sa buhay mo, yung plano ng Panginoon. So, kailangan may mag-give up ka na kaibigan, na malapit sa'yo, di ba? Pero yun, ang ganda lang ng gagawin ng Panginoon sa'yo. At yun yung tagumpay. Hindi dahil may nakamit ka sa buhay mo ngayon, kundi yung kung ano yung makukuha mo sa susunod na buhay na meron ka. Dahil alam naman natin, yung buhay natin ngayon, saglit lang yan. 80 years, 60 years, 80 years, tawag dito, blessed ka na, mabuti ka ng 80 years. Pero yung point dito, yung next, ano ba yung next natin? Pagkatapos ng buhay na to, yun yung katagumpayan na inaantay natin. So ngayon, i-process pa tayo, nasa process pa tayo ng buhay natin. At ang pinaka-the best na tagumpay mo ngayon, yung pagsunod mo sa Panginoon. So tayo, paalala ko lang sa bawat nandito, maging sa kung kukuha man to siya, magpatuloy lang tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Huwag natin isipin kung ano yung nakikita ng iba, diba? Kung ano yung i-expect natin sa iba. Kasi kabiguan lang yan. Yung hindi tayo dapat ma-appreciate ng iba. Kailangan yung Panginoon yung maka-appreciate sa atin. Nang sa gayon, hindi tayo nabibigo o nalulungkot kasi yung ibang tao ganito ganyan sa akin. Kundi alam natin yung Diyos na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, kahit mag-walis ka dyan para sa Panginoon, di ba? Na-credit ng Panginoon natin yan. So yun lang, magtiyaga. Yung sabi nga, di ba, ang manatili hanggang wakas, siya mariligtas. So tayo ay mananagumpay dahil kasama natin ang ating Panginoon. Yun lang. Amen. So, saan naman kung meron akong i-advise sa bawat isa? Lagi natin iisipin na kapag meron tayong mga pinagdadaanan, mga pagsubok sa buhay natin, dalawa lang yung kahihinatnan natin dyan. Kung susukuan natin yung trials na yun, ang mangyayari sa atin is, sige, bigyan natin ng time si Ate Bita. Okay, sige, ulit. Cut na lang. Ipat ko na lang. So, ayan, ulit. Ayan. Kung may i-advise ako para sa bawat isa, ayan, lahat tayo dito may pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay natin. And ayun, there are two ways lang na pagtutunguhan natin. Kung tayo ba yung tao na kapag nahirapan, kapag nasaktan, kapag nadurog, susuko na ba tayo? Kasi once na sumuko tayo, ang kahihinatnan natin yan, it is the evil one sa buhay natin. Kapag sinukuha natin yung mga trials na yan at give up natin yung faith natin sa Lord, yun yung kahihinatnan. Ang nanalo ay yung kaaway natin. Pero, kung pipiliin natin na magtagumpay kahit gaano ka pa kadurog, kahit gaano ka pa nahihirapan sa problems na yan or sa trials na yan, pero kung yung heart mo, gusto ko pa rin magpatuloy sa Lord, gusto ko pa rin. Kung tutuloy-tuloy mong pipiliin ng Panginoon, ayan, ang kahihinatnan mo, ayan, kasi nga may ipinangako si Lord sa atin na, katulad ng sa kinakanta natin na, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Ayan, lagi tayong magtiwala na every trials na nararanasan natin, yung Panginoon
ay ito-turn it for good ang lahat ng yun. Lahat ng kabigatan na meron tayo ngayon, mapapalitan yun ng Panginoon natin ng kagalakan. Lahat ng kabigatan na yan, yung peace, mahanap natin yan sa Lord. Kaya every trials na meron tayo, lagi nating hanapin yung sagot sa Panginoon. Hindi sa katabi natin, hindi sa kung sino man, hindi sa kung sino ang pinakamalapit sa atin. Laging sa Lord tayo tumakbo. Kasi sure na sure tayo na kapag sa Lord tayo tumakbo sa mga trials natin sa buhay natin, lagi tayong may kalakasan, lagi tayong merong pag-asa, and lagi tayong magtatagumpay. Kaya, ayun, kapatid, kung ngayon nandun ka pa rin sa point na hindi mo pa alam kung paano malalagpasan tong bagay na to, na hindi mo pa alam kung anong kahihinatnan ng trials na meron ka sa oras na to, ayan, always look forward na Lord will make something in my life. That the Lord is moving in my life and the Lord is working kahit hindi man natin nakikita kung anong ginagawa ng Panginoon. Kaya yun lang yung mga advice ko sa mga isa. Ayun, so as last na as I paano ko mabibigyan ng advice sa'yo in terms sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. So, I see trials as a test para sa ating lahat. Testing ng Panginoon yun about sa character natin on how are we going to respond doon sa mga nangyayari sa buhay natin. And as a person, talagang manghihina tayo. Minsan dumadating sa point na nawawalan, maaari, di ba? Dumadating tayo sa point na nababurn out tayo, naubos yung passion natin. Kahit na ginagawa, gusto natin to. First and foremost, bago natin ginagawa yung mga ministry na meron tayo, nagkaroon tayo ng desire. Meron nilagay na desire ang Diyos sa puso natin, and dumating tayo dun sa trials, which is testing para sa atin. Kung hanggang saan natin kayang maging committed doon sa binigay sa atin ng Panginoon, sa tinanim niya na desire sa atin. Hanggang desire na lang ba yun? O magpo-commit tayo doon sa nilagay ng Diyos sa puso natin. And tayo, hindi tayo perfecto. Dahil sabi natin, may kahinaan tayo. Meron tayong point na nawawalan tayo ng vision sa mangyayari sa future natin. Akala natin, kasi nakikita natin walls, problems, yan yung pader na yung problema. Pero, alam mo yung pinarealize sa akin ng Panginoon doon, na once na nakatingin ka doon sa walls na yun, you will never see what's beyond that wall. What's doon na sa likod ng wall na yun. So, I see na itong trials na to, itong walls na to, na pinipilit akong bulagin para hindi makita yung bright na plan sa akin ng Panginoon. Anong kailangan kong gawin? And God taught me na kailangan ko ipaglaban yung desire ng puso ko, as well as kailangan kong manindigan doon sa commitment ko sa Panginoon. And for last thing, kailangan kong panghawakan yung plano ng Diyos sa buhay ko. Kasi maaari ako, nangihina ako, nawawalan na ako ng passion sa ginagawa ko. And maybe all of us naka-experience nun, no? Pero advice na lang talaga sa bawat isa na kung nandun tayo ngayon sa moment na hinaharangan ng kaaway yung magandang future na inahanda sa atin ng Panginoon. Sana maging bukas yung vision natin, maging bukas yung yung pananaw natin sa salita ng Panginoon. Na sinabi ng Panginoon, na meron siyang magandang plano sa atin. Kailangan lang natin magpatuloy. From the Old Testament to New Testament, God is teaching us to trust Him. Talagang magtiwala tayo. Kasi once na nagtiwala tayo, kapatid, alam mo, once na nagtiwala ka sa Panginoon at
talagang buong puso pinagkatiwalaan yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang sarap sa pakiramdam na nakita mo yung resulta ng paglakad mo. Nakita mo yung resulta ng ginawa mo pananampalataya sa Panginoon. Paniniwala mo sa kabutihan ng Panginoon. Paniniwala mo na ang Panginoon may magandang plano sa buhay mo. Sana tayo